What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon, pag-usapan natin yung franchise business. Maraming interested dyan sa mga franchise na yan. Pero yung iba, hindi naman talaga alam kung ano yun. Okay? Ngayon, bibigyan ko lang naman kayo ng information. Okay? Bago kayo magpa-franchise. Okay? So, let's go! Isa na tayo? Kung isa na tayo, kung excited ka na, gitara na. May kaunti kang ipon at gusto mo itong papalago. Kaya naman ngayon, sobrang dami mong nakikita ng mga franchise company na kung saan pwede ka mag-invest para mapalaki ang kakaunti mong pera. Maliit man na franchising yan, may pangalan man yan o wala, minsan papatusin mo. Kasi basta kumita ka, gamit ang negosyo nila, okay na. Pero sa video na ito, hindi ko sabihin sa'yo na mag-franchise ka. Ulitin ko, sa video na ito, hindi ko sabihin sa'yo na mag-franchise ka ng ibang business, kundi sasabihin ko sa'yo na kaya mo din gumawa ng sarili mong franchise. Kasi kung kaya nila, ibig sabihin kaya mo. Tama? Kaya magiging wise tayo kasi mahirap naman na yung ipon mo ay mapupunta pa sa mga scammer lang na franchising. Madaming mga scammer dyan. Okay? Kaya dapat start tayo ng sarili natin. Okay? Sa totoo lang, nakakabulag talaga yung mga nagsisiliparang business opportunity ngayon. Nasasabihin sa'yo na sa ganitong kaliit na investment ay malaki ang return sa'yo. Kaya naman, ikaw na nakikinig sa ganon ay ma-attempt ka na mag-try. Kaya marami sa mga gusto magnegosyo, madalas naloloko. Yan ang katotohanan. Hindi kasama dito yung mga Jollibee, McDo, kasi malaki na yan. Malaking investment ang kailangan, kaya kailangan mo talaga kumita dyan. Okay? Ito yung katotohanan. In English, reality. Sa franchising for example, itong mga shawarma, fruit shake, burgers, etc., magbabayad ka sa kanila para gamitin yung negosyo nila at kumita ka. Pero ang tanong ko sa'yo is hindi mo ba kaya gumawa ng sarili mong ganon? At kailangan mo pa magbayad? O sabihin natin na yung binabayaran mo talaga is yung pangalan ng franchise dahil kilala. Dahil kilala na sila, madali na kumita, lalo na at may brand ang negosyo ko. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi yung produkto o yung pangalan na binabayaran mo, yung binibili nila. Hindi yon. Bumibili sila dahil sa location ng business nila at yung location na yon, ikaw din ang magbabayad ng renta. At kung yan, hindi mo nilagay sa tamang location, ikaw lang din ang magsasuffer. Siguradong malulugi ka. Masakit, di ba? Wala reality Kaya hindi ako magsusorry sa inyo. Kaya hindi dahilan ng mag-franchise ka ng kilala na para kumita. Kasi hindi yun ang totoong dahilan. Okay? Hindi yung totoong dahilan ha. Tsaka, siomai. Di mo ba kayang gawin yung ganong kasimple? Siomai, burger. Di ba? Palagay ko kaya mo. Palagay ko kaya natin. Kaya mag-start tayo sa sarili nating ipapa-franchise. Kaya ito, ang masabi ko sa iyo, para di maubos yung pera na iniipon mo at iniingatan mo, ang gawin mo ganito. Yung trip mo na i-franchise, gayahin mo yun. Kopyahin mo, gumawa ka ng ganun sa kahit anong paraan at i-expect mo din na papalpak yung negosyo mo na yan. Sigurado yun, kapag sa umpisa, okay, papalpak. Pero ang malaga doon ay yung matutunan mo sa bagay na yun. Kaya gayahin mo lang ng gayahin kasi hindi mo naman goal na kumita sa bawat siomai na ibebenta mo Ang goal mo is magkaroon ng sariling franchise noon. Kasi time will ka, magkakaroon ka. At pwede mo din ibenta sa iba. Kaya kung ikaw, desidido at seryoso ka talaga, magnegosyo, gawin mo, start small. Ang gawin mo, I start small. But don't lose to think big. Kaya kung gagawa ka ng sarili mong franchising company, kailangan ang mindset mo is pang-franchise.
Merong isang libro na nabasa ko, nang sabi is kung magsisimula ka magnegosyo, isipin mo na uulitin mo yung business na yon in 10,000 times. Grabe, no? 10,000 times. Hirap nun, no? Pero sabi ko sa inyo, start small. Okay? Ang ibig kong sabihin, ang ibig lang sabihin yan, hindi mo kakayanin na magnegosyo ng mag-isa lang. Kaya, ang gagawin mo is bubuka ng isang system at yung system na mabubuo mo is yun yung pwede mong ibenta o mabenta sa ibang tao. So, anong magiging produkto mo? Hindi yung siomai, hindi yung shawarma, kundi yung mismong system. Kaya kung seryoso ka talaga sa pagninegosyo mo, hindi ka nakafocus sa siomai, sa shawarma, o kung anong pagkain ng mga franchise na yan. Nakafocus ka doon sa system mo na pwede mo ibenta kahit paulit-ulit. Kahit hindi ka na nagtatrabaho. Dahil yan ang entrepreneur. We think scale, pero dapat iniisip din natin yung sale. Nag-iisip pa din tayo ng malaki. At wag mawawala yung makakatulong tayo sa iba. Kaya sa bawat hakbang na gagawin mo sa negosyo, pag-isipan mo muna ng mabuti. Kung gagastos ka ba talaga ng malaki para sa franchise na yan, o kung kaya mo naman gumawa ng sarili mo. Okay? Kailangan yan pinagpipray. Pray tayo sa Panginoon. Lord, ano ba yung gusto niyo pong ipagawa sa akin? Anong negosyong gusto niyo po? Lord, gabayan niyo po ako. Kasi ako naniniwala ko sa Panginoon na ang Diyos ay nangungusap kung ano yung business na gagawin, anong product, at sino yung magiging kasama mo sa negosyo. Okay? Pinagpipray po yan. Kaya, mag-pray tayo. More prayer, more power. Okay? Dahil kapag niluto natin sa prayer yan, ang Diyos mangungusap sa'yo. Madaming tao na pupunta sa'yo, may mga idea na papasok sa isip mo, o kaya naman, may basta-basta na lang na darating na opportunity. Uy, pwede ko itong gawin, experiment, food business, o kaya naman mga businesses na pwede mong gawan ng system tapos ipo-franchise mo. Okay? Kaya, gawa ka ng sarili mong system. Alright? Gawa tayo ng tayong system, tapos ibenta natin. Gawin natin 10,000 times. Alright? Salamat sa inyong panonood. Nawa ay naging blessing po sa inyo. Okay? Sana ay mag-comment kayo. Okay? Kahit simple lang na comment. Na-appreciate ko na po yan. At abangan nyo po yung aking susunod na video, which is the foreclosed property business. Okay? Kaya dito muna tayo. See you on my next vlog. Bye-bye.